Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan niyo si Jay. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. And pinapanalangin ko na mag-enjoy kayo, no, sa inyong Christmas celebration ngayong Disyembre, no. Alam ko marami tayo busy mag-attend ng mga parties, magtanggap or magbigay ng mga regalo, pero importante lang guys, tandaan natin, no, ang essence ng Christmas ay pag-alala sa sa birthday ni Papa Jesus. And then if we have something extra, we have to share some blessings to others. Ang dapat nabigyan ng blessings, ha, wag po ang may mga questionable personality at behavior. So ano bang topic natin for today guys? Ang topic natin for today, nabasa ko lang po ito and I reference, no, sa sinabi ni Tony Gonzaga, no. Stop helping ungrateful people. Very true guys, no. In our lifetime, we encounter so many people along the way sa ating buhay. Hindi talaga maiwasan natin, may mga tao talaga na hindi marunong magpasalamat. Gamitin ka lang, kaibigan, kakilala, kung kailangan kanila, kung hindi ka na nila mapakinabangan, ay parang basahan ka lang na iiwan dyan sa daan. I would like to share some story that happened in myself, no. Kahit ako, no, nakarating na ako sa edad ng 47 years old this year. I'm already 47. Marami din akong na-encounter na mga tao na akala ko totoong kaibigan, kaso pala may mga personal agenda lang para sa akin at ginamit lang ako. I will not mention their names kasi wala namang kakwenta-kwentang mga taon dyan, at saka sigurado ako i-deny naman nila, no. There is a person, I will not give some details, baka mahulaan, na way back 2009 yata, no, tumawag sa phone sa bahay. Nabiglang ako kasi hindi naman kami super close. Nagkausap kami and then he opened up his problem. Iniwan siya ng kanyang girlfriend. Okay, he is very depressed. Okay, depressed na depressed. For me, as a good person, I'm someone who would like to listen for his problems. Okay, tumulong ako sa kanya, and then may nakilala siya isang babae na parang nagbigay sa kanya ng importansya na medyo may sayad sa pag-iisip, kasi nagki-claim po ito ang babae na may stage 4 leukemia, cancer. Pero natatawa lang ako kasi may cancer siya, palagi siyang, during the time wala pa siyang during the time di pa masyado sikat ang sikat naman ang Facebook, pero old school po ito, gumagamit po ito ng chatting program na MIRC. Sa amin naman yung mga matatanda, mga gurang, ang MIRC yung mga chat rooms, no. Tinanong ko, no, bakit sabi mo may stage 4 cancer ka, cancer of the blood, leukemia, bakit panay ang iyong pagpupuyat? Nagalit sa akin kasi daw hindi ako naniniwala. So ang kaibigan ko na tinawagan ako, inaway ako. Hanggang ngayon, I think ano na ba yan, 2025, mga 16 years na hindi siya kumakausap sa akin. During the time na meet ko yun ang kanyang girlfriend, no, or partner sa ngayon, hindi naman sila magkasama sa isang bubong. Well, ang kinagawa nila parang tinitreat lang ako kumain dyan, pero I've never heard from that person na humingi ng tulong sa akin to say thank you sa mga tinutulong ko sa kanya. Wala, grabe ang pride ng tao na yon. At moving forward, hinayaan ko na lang kasi alam ko na may mga tao talaga na very ungrateful. Isa na yon, umiwas na lang ako kasi wala namang kakwenta-kwenta. Kahit mga kakilala namin, umaiwas na rin sa kanya. There is a twist of the story there, no. Actually, may boss siya na tumulong sa kanya sa isang pinagtatrabahuan niya nang medyo gumanda na ang kanyang sitwasyon.
inaway niya kasi he's claiming that his boss, ang boss niya nagchat din sa akin, nagkukwento na nainggit daw sa kanya. Oh my God, that type of person hindi marunong magpasalamat sa tao na tumulong sa kanya. Nagsisimula pa lang siya sa kanyang workplace, and then sa ngayon gumagawa siya ng issue na nainggit daw ang kanyang boss. I feel bad, kasi marami siyang taong ginamit para ma-achieve niya ang kanyang kinaroroonan ngayon, pero nakita ko talaga he's not happy. Okay, una-una wala siyang pamilya, wala siyang anak, wala siyang asawa. Kumukunti na lang ang tao na nakikinig sa kanya, or wala na talaga, totally wala na, kasi very selfish. Hindi marunong magpasalamat, kaya magsabi lang thank you for your help. Wala. Sa pag-apply niya before ng trabaho, tinulungan ko pa nga process, ano ba ang mga kailangan ng mga materials, etc. bla bla bla, no? So what is the bottom line of this story, no? Hindi po ang story nito na siraan ang yun ng mga tao. Awareness po ito na magiging tayo careful sa pagpili ng ating kaibigan. Kung ang tao na hindi naman kayo close bigla lang nag-contact sa iyo, humingi ng tulong, you have to be very cautious, guys, no? Tignan mo muna kung ano ang motibo. Baka makuha niya lang ang kanyang gusto, somebody to talk with, to ask help, etc. Ay parang gawin ka ng basahan o basura, no? Wala na. Pero kung ikaw humingi ng tulong, ayaw nila tulungan ka, or gumagawa ng dahilan para umiwas sa iyo. Marami sila, pero sad to say, their success sa paggamit ng ibang tao ay temporaryo lang po. Siguro they will be succeed in financial, sa trabaho or negosyo, material things, but in reality they are failure. Bakit po? Kasi nawalan sila ng kaibigan. Relationship with other people, relatives man or mga kaibigan natin, para sa akin, guys, is more important than money and gold. Ang pera, guys, at mga ginto ay makikita, we can still earn it, but once your reputation tarnish, nasira because nakilala ka bilang user, no, wala na, your credibility is destroyed, at maraming tao na ang umiiwas sa iyo. So sana po hindi po itong toxic video, awareness lang po ito para hindi kayo magamit ng mga ungrateful people. So ako sa ngayon, I'm very happy with my life. I have 2 children, ang isa may special need, having autism, pero I try my best to provide whatever I can to my family. Marami akong kaibigan. Siyempre, as along the way, hindi naman natin ma-please lahat. Yung mga kaaway din tayo, normal yun sa tao, pero kaunti lang. Maraming nagmamahal sa atin. Kayo na nanonood sa ating video sa ngayon, alam ko, no, mga supporters ko sa YouTube, 11,000 plus na subscribers. Dito sa Facebook, 5,100. Ay na-consider ko rin kayong kaibigan. Sabi ko nga, every one of us are not perfect, pero we are trying our best to be a better or good person. Sana po may napulot po kayong aral. Umiwas talaga tayo sa mga manggagamit. Inis na inis talaga ako sa mga ganon, no? Kasi hindi sila nakakatulong sa atin, sa ating buhay, no? Ingat po tayo. God bless us all. Please follow me in my Facebook and YouTube channel. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam, guys.